Isa na namang Pinay domestic worker ang nagreklamo ng pagmamaltrato ng kanyang amo sa Saudi Arabia. Sinampal daw siya at kinulong sa banyo. Nasa frontline balitang yan si Rainiel Pawid, exclusive. Sa huling tawag ng domestic worker sa Saudi Arabia na si Richelyn Olit sa kanyang ama, rinig ang pagmamakaawa niya sa amo na pauwiin na siya ng Pilipinas. Umiiyak pa ang Pinay sa among lalaki. Kwento ng ama ni Richelyn na si Tatay Zaldi, 8 buwan pa lang sa Jeddah ang anak. Pero noong Nobyembre ng nakaraang taon, nang magsimula raw ang pananakit sa kanya. Nag-aayos lang po siya ng kanyang mga gamit sa kanyang sa labas. Ang ginis po. Sinampal na po siya agad ng kanyang amo niya. Nagagad po pala sa kanyang mga anak yung amo niya. Pinagbubuntanan po yung anak ko. Napadalas umano ang pananakit kay Richelyn. Pero ang talagang ikinababahala ng kanyang ama, kinulong siya rin sa CR. Puro mga itong oras na po. So, saka siya binuksan sa CR tapos pinapasok mo sa loob ng kwarto. Habang nag-iyak yung anak ko. Agad namang pinahanap ni OWA Administrator Arnel Ignacio ang kinaroroonan ni Richelyn. Inilalatag na ngayon ang mga dokumento para makuha na siya sa kanyang amo. Para agad maaksyonan ang kaso ng pangmamaltrato sa Saudi, lalo na sa mga domestic worker, gumugulong na rin ang negosasyon ng ating Department of Migrant Workers at Saudi authorities para sa isang programa na tatawaging Know Your Employer Policy para sa mga domestic worker. Sa pamamagitan nito, ipakikilala na agad sa OFW ang kanyang magiging amo sa Saudi bago pa man siya makaalis. Yung background ng employer, qualifications, in fact, ang sinabi pa nga the possibility of a video call bago umalis. Sa tala ng Saudi Ministry of Human Resources and Development, nasa 900,000 ang OFW sa Saudi. Karamihan mga domestic worker at nasa construction industry. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.